Nakita ko yung yung kanina. Medyo putol-putol lang kasi yung view ko kanina doon sa impeachment since medyo paidlip-idlip ako. Pero based doon sa mga napakinggan ko, mukhang mas malala pa to doon sa naunang witness. Kasi medyo yung unang witness medyo nakasagot-sagot pa ng diretso. Itong pangalawa, medyo tagilid yung mga sagot niya doon sa naging tanong ng defense kanina. Siguro talagang tagilid yung pinresent na nilang witness ngayon na naman. As far as we know, medyo alanganin yung pero pa ako nakita yung parang typo daw, di ba typo na yung typo daw yung affidavit, tas typo pa rin yung parang report ata yun. Yun napanood ko rin yun eh. So parang sabi ko, hindi ka naman pwede magkamali ng 2 beses at the same time na sabay. Parang ganun. Kung gagawa naman lang kayo rin ng istorya, dapat kailangan maayos yung pagkakatahi, di ba? Yung maganda eh. Kaso nga lang yun nga eh, medyo alanganin rin yung alanganin na yung narrative nila. It gives the vibe that they are not professional enough. You are investigating a very, very high-profile case, pagkatapos yung trabaho ninyo napaka-sloppy. Joey, alam mo ang lungkot na nangyayari sa hustisya sa Pinas. Imagine yung Lotok at Kalilong halatang nagsisinungaling at binaliwala threat kay VP. Mukhang con artist yung Lotok. Well, itong Lotok na ito, napag-alaman ko na si Lotok, prior to September 17, 2024, siya ay entry-level NBI agent. In September 2024 ha. Up until September 2024, si Jeremy Lotok ay isang entry-level NBI agent. Okay? September 17, 2024, pinahawak siya ng 2 very, very powerful division sa NBI. Special Task Force at naging acting chief siya ng NBI Cybercrime Unit. Early 2025, okay, so this January, February, March, na-promote si kuya mo as head agent, bypassing several NBI agents na na supervising agents and intermediate rank. Remember, at that time na humawak siya ng cybercrime unit at saka ng cybercrime unit at saka ng what do you call this? Ng special task force. Nung hinawakan niya yan, ang kanyang position is yung entry level position. Ang kanyang position nun ay entry level. He's not even a supervising he's not even a supervising teka lang balikan ko lang yung document. He was a special resident agent. Ito yung entry-level investigative role sa NBI. Okay? So at that point, SRA pa rin siya, pero hawak niya na yung 2 very, very powerful division sa NBI. Okay? Early 2025, na-promote si uncle mo through internal NBI promotion. Siya ay naging head agent. At dahil dito, na-bypass niya ang sangkaterbang supervising agent na mas matagal na sa kanya sa NBI at iba pang mga intermediate ranks na NBI agents. Okay? June 16, makalipas lamang ang kulang kalahating taon, na-promote na naman si Jeremy Lotok bilang regional director. So from a head agent, naging director 3 si uncle mo. In less than 2 years. July pa lang tayo di ba? July pa lang tayo mga kababayan. In less than 2 years, 3 times na promote ang uncle mo. Huh? Yes! Huh? 3 times na promote niya si Jeremy Lotok. Kaloka. Pagkatapos yung mga documents mo for the investigation dito sa grave coercion, panay typo error. Diba?
Grabing backer. Bakit kaya? Kanino may kapit ba? Eto ang nakakaloka. Yung special task force na yan, na pinangungunahan ni Jeremy Lotto, nakasuhan yan. Yan yung chinichika ni Attorney Vic. Napanood yung live ni Attorney Vic. Di ba chinichika niya, ito si Jeremy Lotto, may kaso to sa ombudsman. Kasi kinasuhan niya ng isang kumpanya. Kinasuhan niya ng isang kumpanya. Teka lang ha. Kinasuhan niyan si Jeremy Lotto along with other NBI agents doon sa Special Task Force. Ito pa ang nakakaloka. Magkasama si Lotok at saka si Kalilong doon sa kaso na yun, ha? Magkasama si Lotok at saka si Kalilong doon sa kasong yun. Okay? Itong special task force na ito, binuwag ni dating NBI chief Jimmy Santiago. Binuwag niya yan. Dinismantle niya. Dinismantle niya yan. Baka tinanggal. Anong, ha? Baka kaya tinanggal. Sinong tinanggal? Si Jimmy Di ba Santiago. Oo. Hindi siya tinanggal, nag-resign ang kuya mo. Potato. Hindi, nag-resign ang kuya mo. Hindi naman siya agad-agad tinanggal. Pero, di ba ang issue nga nun, kaya siya tinatagal nagkaroon ng issue na marami kasi siyang gustong gawin sa NBI. Tapos Ay, may hindi niya mga magawa. na-raffle siyang mga feathers. Oo. Well, yeah. Ngayon, ang nangyari, tinanggal niya yung special task force. Pagkatapos yung mga tao na pagpopromote pa rin. Yung mga tao na sa special task force na pagpopromote pa rin. Ayan. So, itong si Lolo mo, Jimmy, ayun. Nag-resign. Irrevocable resignation. Ni Director Jimmy Santiago. Ayun. Ayan po ang kwento ng buhay. Ayun lang. Dapat ilabas yan ng ano, no? Ano? Ilabas yan ng ano, ng defense. Ayun, di ba? Yung nag-investigate kay Inday, 3 times na promote. Di ba? Ulitin ko po, 3 times na promote within 2024 to 2026. At to 2025, sorry. 3 times na promote within 1 year. 3 times na promote within 1 year. Not 2 years, ha? Kasi yung last na promotion niya is yung regional director siya. And that happened in 2025, June 16, 2025. So 1 year lang pala. 1 year lang, hindi 2 years. 3 times na promote in 1 year. In fairness naman, nasabayan niya kanina si Ligutan. Nung cross-exam, sablay na. Hindi naman sablay yung yung cross-exam. I don't think it's sablay. Yung examination ni I think parang madaming redundant. But nakuha so in substance wise nasabayan naman. Ang sinasabi lang naman parang do not take it as if ang pinopoint lang is that the playground is bigger than what it is. Ganon. So parang ang sinasabi lang namin dito is malawak yung playground. Okay? Kung naglalaro ka ng swing, okay? I-take advantage mo rin yung slide. I-take advantage mo rin yung ibang So ibig sabihin, 'di ba pag ikaw nagpunta ka sa playground para maglaro, pwede ka naman maglaro doon in any way or any in any manner you want to play in the playground, 'di ba? Which is fine. Okay 'yun, walang problema doon. Pumunta ka na
maglaro ka sa playground. Walang problema doon. Ang sinasabi namin is that, kung maglalaro ka ng swing, maglaro ka rin ng slides. It is a double game, you know. Oo. Impeachment trial is it's both legal and political. So you cannot just play one game if the game has two dimensions. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba, mga friends? Kung ang game ay may two dimensions, you have to play according to the dimensions of the game. Kasi kung hindi ka magpi-play ng according to the dimension of the game, you're only gonna play in one dimension, tatalo ka. Two-dimensional game eh. Hindi ba, Mare? Ayun. Correct. Ayan. So ano ko lang, Magpapakit ba tayo ng taong bayan? pwede naman. Ayan. Ang mga taong bayan, baka gusto nyong mag-react, magpaakyat Yung mga- tayo. Oo. The games are parallel to each other. Tama si LC Xiao. Ang hirap na ng pangalan mo. Diyos ko, Lord. LC Xiao. Ayun. So, yun lang naman yung tinutukoy. Ayun. Masyado kayong advance lang. Di nyo alam lahat ng moves ng depensa. Sabi ni Elda. Well, it's very early in the game. Kaya nga sinasabi namin, yung limitado lang naman yung sinasabi namin doon sa nakita at the moment. Hindi namin pinapangunahan ang depensa. Pero kung pagbabasihan natin, kung ano yung nangyari ng day 2, 3, 4, yun yung nakikita namin on how we can up our game. Hindi kami nagre-reklamo tungkol sa substance ng depensa, okay? Personally, gusto ko yung performance ng ni Attorney Narvasa at saka ni Attorney Vinluan. Ganon. At saka si Attorney Vinluan talagang yung parang mas yung I'd rather repeat to make sure na wala akong ma-miss kahit redundant kesa ma-miss ko altogether yung point. So sa akin walang problema yon, okay yon. Ang sinasabi lang namin is that also play the other also play the crowd. Ganyan. Also play the crowd. Ganun. Kasi yung kalaban natin agitator eh. Yung kalaban natin agitator. So, I know VP Sara's team is going to stay professional. Hindi naman yan talaga bababa ng level na makipagbardagulan, alam mo yun, yung super kanal na strategy. Ang sinasabi namin is that they must also strategize on how to make a mark effectively every opportunity that they get. Yon. Ganon. Kumbaga parang i-up natin yung game pagdating doon sa political side ng trial. Ayun. So hindi naman yan pinangungunahan yung hindi naman yan yung pinangungunahan ng wala namang kaming claim na alam namin lahat ng gagawin ng depensa. Ayun. What we are pointing out is the need for a comprehensive strategy that synthesizes the legal and PR aspect of this info war. Correct! At yun eh. This is an info war. Diba? This is an info war. Ayun. Well, it's also a war of best in makeup. Ha? Kausapin na si Jam Castle. Jam Castle, magandang gabi. Ayan. Hello, Jam Castle. Hello, wala ka na namang tunog, Jam Castle? Hello, Jam. Hello, Jam. Jam Castle, hello. Ayan. House, devices not connected ka, hindi kita maiakyat sa stage. Pakitin ko muna si Neo. Ayan. Natalisod nga si Lotok sa mga tanong ng defense. Yeah, oo. Actually, maganda yung ang tawag dito, sa part nga yon yung nahirapan na sumagot si Lotok. Nahirapan na sumagot si Lotok. Yung tinatanong siya na paano na-satisfy yung elements ng grave threat. Ang sagot ni Lotok is na-satisfy kasi sinertify naman ng DOJ. Parang hindi yun ang tanong sa'yo. Ikaw as an investigator. As an investigator, paano mo nasabi na na-satisfy mo lahat ng element ng grave threat? Tapos ang sagot ni Lotok, sa tagal-tagal niya sumagot, tapos sinabi na lang niya, kasi sinertify na DOJ eh. Ganun. So wala ka sariling faculty of mind, abogado ka rin naman. Ayun. Hello, Neo. Hello po. Ayun. Perfect. Ang sound. Nakita ko yung yung kanina. Medyo putol-putol lang kasi yung view ko kanina doon sa impeachment since medyo pa-idlip-idlip ako. Pero based doon sa mga napakinggan ko, mukhang mas malala pa to doon sa naunang witness.
Kasi medyo yung unang witness medyo nakasagot-sagot pa ng diretso. Itong pangalawa, medyo tagilid yung mga sagot niya dun sa naging tanong ng defense kanina. At the same time, yun nga, hindi kailangan talaga yung video na pinag-uusapan nila. Kailangan talaga maipalabas dun sa kung talagang papayagan nila, kailangan nila ma-view dun sa impeachment court yung video na yun. Talaga to give a proper context kung paano nag-arrive yung statements, parang nag-come up ng ganong statements yung Vice President. At saka, yun rin naman yung binabanggit rin ni Attorney Narvasa last week. So, kumbaga consistent naman yung defense pagdating dun sa pagka-cross-examine and then pag-verify ng mga facts na meron yung witness. Pero yun nga, siguro talagang tagilid yung pinresent na nilang witness ngayon na naman. As far as we know, medyo alanganin yung pero pa ako nakita yung parang typo daw, di ba typo na yung typo daw yung affidavit, tas typo pa rin yung parang report ata yun. Yun napanood ko rin yun eh. So parang sabi ko, hindi ka naman pwede magkamali ng 2 beses at the same time sabay. Parang ganun. Yung kay Senator Amy na yung sa part niya yung nagtatanong siya, di ba? Yung nabuking na may typo yung investigation report, may typo rin yung subpoena. Yung ganito kasi karaming typo, parang yung katakataka na, parang bakla ka ng taon, nag-imbestiga ka ng bonggang-bongga. Sabi niyo parang tinutukan niyo to dahil napaka-importanteng issue. Nag-prepare ka ng document, pagkatapos 3 times ka pang na-promote sa isang taon, tangina dapat napakagaling mo di ba? Tama. Ganyan ka kabilis na promote sa isang competent taon. Dapat competent. Putang inang yan. Hindi ka dapat nagkaka-typo sa report saka sa Oo. Ako kasi best in typo ako. Kasi minsan talaga mabilis ako mag-isip kasi mag-type. Ganun. So best in typo talaga ako. Tapos hindi ako masyadong nagre-review pag ako lalo na sa mga post-post. Hindi ako masyadong nagre-review. Pero pag ako gumawa ako ng mga legal document or whatsoever, talaga eagle eye talaga yung boss ko dyan. Kasi talagang pag nakita talaga niya na meron typo, kasi at the end of the day, yung boss ko yung pipirme. Diba? So ako talaga basa talaga ako ng bongga dyan kasi ayokong mapalo. Diba? Ayokong mapalo. Pagkatapos ikaw yung pipirme ng mga documents, magiging part ng investigation mo yan. Di mo man lang binalugan ng pulang ballpen yung mga typo. Diba? Di mo lang hinighlighter, no? Di mo lang hinighlighter, change this, wrong. Wala man lang proofreading na nangyari man lang kahit paano, di ba? Kahit 2 mata man lang yung naging backup nila para lang i-proofread lahat ng documents, hindi naman lang. Kung gagawa naman lang kayo rin ng istorya, dapat kailangan maayos yung pagkakatahi, di ba? Yung maganda eh. Kaso nga lang yun nga medyo alanganin na yung narrative nila. It gives the vibe that they are not professional enough. You are investigating a very, very high-profile case, pagkatapos yung trabaho ninyo napaka-sloppy. Actually for me, hindi naman sila actually 100% professional eh. Kasi kung makikita mo yung mga background ng mga witnesses, yung una 2 weeks lang nag-training eh. 2 weeks lang nag-training, tapos naging na agad, expert. Tapos itong isa naman ng product acquired ng yung vendor na training pa, no? Yung pa yung nila, kinuha niya. Tapos itong pangalawang witness, na-promote pa ng 3 beses sa loob lang ng more than or less than 1 year. So ibig sabihin parang kakaiba yun. Kahit ako nga sa company, sa private parang imposible ma-promote ka ng 2 or 3 beses sa loob lang ng mabilis na or kumbaga parang in a short span. Nakakaloka naman yan kung sinong na-promote ng bonggang-bongga. Kumbaga sobrang galing mo naman siguro kung sa company yun, na-surpass mo yung mga KPIs tsaka yung mga standard na scores nila to qualify a promotion. Kasi tsaka usually yung mga na-promote naman, usually 1 step or 2 steps lang naman ang pinopromote yan pag sa promotion. Neo, ang chika is that sa NBI, ang normal pace ng promotion is, yung the earliest na pwede kang ma-promote from one position to another is 3 years. So kung kunwari pumasok ako sa NBI ng 2005, ibig sabihin, in order for me to have enough performance to be reviewed for promotion, 3 years muna ako dapat sa ahensya. Okay? And then after 3 years, i-review yung performance mo. And then, dun ka mapopromote. And most of the time, hindi yan nakukuha ng NBI agent.
na mapopromote sila in 3 years time, na mapopromote sila agad-agad. Kasi syempre medyo stiff rin naman yung competition dyan eh. Ganon. And to be promoted ng 3 times sa isang taon, di ba? Parang anong level of genius ang meron ka, Uncle? Di ba? Parang ang LeBron James ng NBA agents dyan. Correct? Parang Lebron James. Oo. Di ba? Ayun. Yun nga eh. Tas, yung pa about do sa video, yung sa video naman na pinresent nila, na yun eh, cut version yun eh. Pero actually ako may copy ako nun eh, kasi simula nung gabi na, na yun, nung time na ni-live yun, after nung, dinownload ko yun kasi sabi ko, feeling ko in the future, magiging vital tong video na to eh. Magiging key part tong video to eh. Kaya yung kopya na galing doon sa live ni Attorney Harry Roque, meron ako nun eh, may kopya ako nun. Pati yung kay meron ako nun eh, pati yung kay Doc Lorraine na live. Dalawa yun eh. Yung POV ni Doc Lorraine, pati yung kay Harry Roque. Pero yung kay Harry Roque kasi, yung siya, OBS stream siya nung Zoom meeting eh. Pero yun yung nasa live sa kung, ewan ko, naka-up pa ba yung live na yun na naka-public pa ba yun? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko, malamang. Kung need nyo, may kopya ako nun, pwede kong ibigay para makita. Send mo nga sa akin para ma-download ko. I-upload ko. Yung mahaba. Yung 2 hours. 2 hours, 26 minutes, tsaka 8 seconds siya. I-try ko i-send dun sa FB na lang siguro. I-drop ko siya. Hindi mo masisend yung file as it is. So, Yung upload mo siya sa Google Drive, tapos download ko from there. Sa WeTransfer, pwede. Ko sa WeTransfer. Or WeTransfer. Yung mga ganun. Yung parang, basta makita ng Emerald. Tapos i-re-upload ko para mas maraming makakita. And then schedule ko rin yung relive niya, yung restream niya, para marami talaga makakita. Putang ina niyo pala eh. Anong pinaano niyo dito? Dami-dami pala sinabi ni Inday dyan na worth investigating pagkatapos. Yun yung, kasi nga nung first day, di ba, nung unang araw na humarap yung witness, yun yung pinagtatalunan nila eh, kung kasi tinatanong si Kalilong na, anong specific part ng video niya sinabi yung remarks na yon, yung threat down na yon, alleged threat down na yon. Eh hindi niya agad ma-pinpoint kung anong part. Ang simple lang naman yung timestamp eh. Sabi ko, kung ikaw di ba kasama dun sa function mo nung pag-investigate, yung pagpe-preserve ng copy. Syempre dapat nagawa ka man lang ng transcript, di ba? Nilagyan mo ng transcript, tinag mo kung ano yung mga timestamp, ano yung mga sinabi, sino yung mga nagsabi. Ay! Pota, oo, sorry Neo. Wala na, kung video pala yung last, wala na, hindi na naka-up yun. Nga pala, tama si House. Di ba nagkaroon ng policy si Meta, 30 days. 30 days na lang yung mga live videos. So may copy ako. Burado na yan. Sige, mo para i-stream natin. Ipapalabas ulit. Oo. Isa-send ko sa Facebook na lang, or wait, tatry ko i-upload. Mabilis naman yung mabilis naman yung try ko siyang i-upload habang nandito. Pero sige, habang na-upload ko, pwede na yung iba. Sige. Okay. Anyway, anything else you want to share, Neo? Okay lang sa backstage sa ako, tapos i-send ko sa yung link sa backstage yung link. Okay, sige. Thank you very much, Neo. Ayan. Hello, house. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Ano ba to? Magre-rate ba tayo kay Attorney Binluan? Excited ako mag-rate ng 10/10 kay Attorney Binluan kasi sa ano masasabi mo? Saan ka na-amaze? Yeah, 10/10. Yeah, kasi naluto niya talaga si Lutok eh. Actually. Naluto si Attorney Lutok, tapos I love the point, I love the part when he pointed out na first time ni VP Sara ng respondent to confront these witnesses. So you can expect them to do this in swiftly 30 minutes kasi maraming documents to. So you have to expect plito sa atin mga DDS kakubol na let's be patient sa defense team because this is only the first time that they're responding. Ito na yung hinihintay natin at the proper venue. Ito na yung proper venue na pinagsasabi nila. Ito na yung sinasabi ni VP Sara na bloodbath. So let's be patient sa mga technical part, sa yung mga administrative part. I know it's a bit yung very taxing, pero let's be patient on this. Nandito na tayo gumagasta na ng tax peso yung impeachment court, might as well let's take this opportunity to answer all the questions we have to answer. Tapos let's remember also na the major job of the defense team, especially sa mga criminal cases, ito iba to impeachment court, pero ang pinaka job talaga ng defense team is to cast doubt on the prosecution side, on the witness,
And Attorney Vinluan successfully did that today. Day 4 is ours. No? Even Attorney Narvasa, yeah, both of them. Yeah, both of them. Yun palang mga typographical error, pwede na yung grounds of ibasura na natin to. Marami pala tong typographical error eh. Di ba? Yun pa lang, pwede na yung mabasura. So let's be patient on this, guys. I know 6-hour hearing was a lot, pero this is our time. This is Sarah's time to answer back. The whole time, nag-ano lang siya, nagsa-study lang siya paano mag-answer, but this time, this is our time. Yun lang po. Correct. Ayun. Thank you, House. Maraming salamat sa insights. Ayun. Yung mga nag-aano dyan na, hindi kami nagko-complain sa sa performance ni Attorney Vinluan na. Gusto ko yung performance ni Attorney Vinluan insofar as the legal play is concerned. He was able to do everything that is expected out of the defense out of the defense team legally, 'di ba? Pero kasi sabi nga natin, yung yung politics side nito, yung political theater, let's also feel that in. Bahala sila kung paano nila gagawin 'yan. Hindi ko rin naman sinasabi na kailangan gayahin nila si Attorney Lotok. Ang sinasabi ko lang, kaya lang naman namin minention si Attorney Lotok, kung makikita mo si Bakla, 'di ba? Si Bakla niyakap niya yung theater part, 'di ba? Niyakap ni Bakla, 'di ba? Nag-makeup si Bakla. Mukhang nagpa-facial pa over the weekend, 'di ba? So, the prosecution, if the image that they are trying to portray is professional, emerald, ganyan, dilagyan nila ng mga wit na while sounding very, very professional, pero may wit na, alam mo yon, na nababagay sa isang professional approach. Pero bumabarda ng sagad. Ganon. Pero professional, pero cute pa rin. Ganyan. I don't know how they're going to do it, but it is something that they can, sorry, Attorney Ligutan. Si Attorney Ligutan yung di ba, naka-blush on, ganyan. Agree. Vinluan is better communicator than Narvasa, but both still fail to rise to the level of Sheila Season. Let's just hope that the team gets a more accurate public pulse and pivot accordingly. Yeah. For me, maganda ang dating ng presentation ni Attorney Vinluan, unlike the theatrics of the prosecution lawyer. Tama naman kayo dyan. Walang issue dyan. Lalo na sa mga matsatsaga at gustong sumabay doon sa takbo ng impeachment trial. Walang problema doon. But we want to give people something to celebrate. 'Di ba? We want to give people something to celebrate. Na pagka nanood sila ng impeachment trial, yung mapapaganon yung mga tao. Ganon. Let's make it like a boxing na parang pag nakascore yung defense, matinding punch talaga yung naibigay. Yung mararamdaman natin na nakasuntok talaga tayo ng bongga. Ayun lang. Miss Joey, speaking of theatrics, remember mo yung part na kinall out ni Cheesy, the prosecutor, the counsel for the prosecutor, sabi niya, you know what you're doing, counsel. Parang nagti-theatrics ka na naman, ang taas-taas ng sinasabi mo. The objection is so short. So even Cheese knows what they are doing. So yeah, maybe on our side, maybe we can do a little play of theatrics every now and then. Correct. Ayun. Hindi naman lagi-lagi pero yung mga important moment, 'di ba? Baka pwede sa mag-throw ng mga punches diyan, mga ganon. Ayun. Anyway, anything else, House? Yun lang po. Ayan. Thank you, House. Maraming salamat. Sana may microphone na si Lola Julia. Hello, Lola Julia. Hello po. Hello? Ayun, sa wakas. Ayan. Sa wakas? Oo. Salamat po. Oo. Kasi, ang ma-share ko lang, para sa akin lang to kasi palagi ko nababasa si Madam Sas. Sabi niya kasi last time na di ba? Sabi niya na, ang buong senaryo daw ng Pilipinas is, yung parang may outside force daw na naglalaro sa atin. Sabi ko naman, oo, parang agree ako doon ba, Ma'am Sas? Kasi, parang ang ginagamit nila is ang liberal. Hello? Ay, meron kang echo, Lola Julia. Kasi parang bakit ganun? Ayan. May TV ka po ba? Wala.
Pinatay ko naman lahat. Ayan, okay, sige, go. Sige po, tuloy niyo yung explanation niyo. Tapos, ano ba yun? Parang ano ako, nawawala ako pag ganun. Merong ano may echo po eh. Kaya nga, Ayun, naka-on daw po ba yung YouTube mo? I-off niyo daw po muna yung YouTube ninyo, ma'am. Ayan. I-off niyo po muna yung ayan, kay Blue Sky daw. Hindi, naka-mute si Blue Sky eh. Hindi, wala naman tunog si Blue Sky. Walang tunog si Blue Sky. Ayan, hello Lola Julia. Lola Julia, hindi ka na namin naririnig. Wala ka na pong tunog. Hello Lola Julia. Ayan, okay. Habang inaayos ni Lola Julia ang kanyang microphone, lipat muna tayo kay Blue Sky. Hello, Blue Sky. Hello, Blue Sky. Blue Sky, wala, nakamute ka, Blue Sky. Hello, hello, Blue Sky. Hello, hello, Blue Sky. O sige. Parang ano yata, hindi rin nagre-respond si Blue Sky. Hello, Ton. Ikaw muna, Ton. Hello po, nadidinig po ako. Yes, perfect. Ayan. Yes, first time. So Okay. mag-share lang po siguro ako ng mga thoughts na sobrang pikon na pikon ako kanina. Sige, Habang nakikinig. anong part ka pikon kay Ligutan? Number one po, pikon na pikon ako kasi to my understanding siya po yung head ng investigation. Pero sobrang no accountability siya sa mga signatories ng documents whatsoever. Si Loto? Kapag nagki-claim po siya, Pikon ka kay Loto? yes po, yes Sige. po, kay Lotok po. So sobrang pinopoint out na yung mga discrepancies sa date, sa invitation ni Sarah versus doon sa actual na naganap na mga interviews. Mhm. Kino-cross-check na yung mga dates, tapos ang sinasagot niya lang is hindi niya daw alam where in fact siya yung nag-submit nung actual, yung final na submission ng ano nila, ng anong tawag doon, nung gagamitin nila for impeachment. So for me, hindi siya nag-take accountability doon sa mga documents na naka-attach doon eh. So nakakapikon yung part na yun. Number 2 na napikon ako is nung si Subiri tumayo, tapos nagre-request na mag-adjourn. Tapos parang naiisip ko, mag-e-extend tayo na mag-e-extend yung pera ng taong bayan yung binabayad. Sila bayad sila eh. So tayo, gusto natin ng results. Parang nandun na sa heat ng moment yung cross-examination ni defense. So parang nakakainis lang. Although I understand it's already late. So siguro nasa 8 p.m. na siguro yung mag-8 na nung matapos. So I understand na pagod na din sila and all, but I think it's more of him na parang personal sa kanila, hindi nila inisip yung nanonood, yung position ng defense din. Kasi sabi nga ni Ma'am Sas kanina no, na pagod na yung mga yan pagdating ng defense eh. Kaya lugi talaga po yung defense. Gaya niyan, tapos na sila magre-request pa na mag-a-adjourn na kaagad na hindi pa natatapos. Where in fact naman si defense heads up naman na ayun nga, we're far from over, kine-check ni presiding officer kung patapos na ba, sinasabi niya matagal pa po to. So parang hindi nila na-anticipate yung ganun. Tapos yung isa pang nakakapikon doon is nung si Senator Tito naman yung tumayo na nagsabi na I think he doesn't really understand the point eh, kasi di ba yung pinupunto nga ng defense is bakit yun lang yung pinarinig doon sa mga in-interview, yun lang yung question na tinanong yung sa part na sinabi ni VP na pag ako pinatay, patayin mo din sila, no joke. Yun lang yung tinanong sa kanila kung nangyari ba talaga yun o narinig nila sa mismong video. Bakit pa daw ipaparinig doon sa mga interview, sabi ni Senator Tito, kung nandun naman sila mismo sa interview,
Eh, ang pinopoint ko nga lang is selective yung justice, hindi impartial yung ginawang investigation ng NBI. So sa kanya, walang bearing yun. Pero it's very important for the defense na ma-establish nila yun na yung ginagawa is hindi actually impartial or salungat dun sa kiniklaim nila na impartial yung investigation nila. So nakakapikon yung parang fact na yung mismong senator judge pa yung magsasabi ng ganun. Also, naiinis din ako sa sinasabi ng Yan yung problem kasi sa mga senator judges kasi hindi mga abogado yung mga yan. So, at the end of the day, totoo po. kailangan mo talaga i-tailor fit yung ano mo. Kailangan mo talaga i-tailor fit yung mangyayari doon sa impeachment trial sa kung ano ang magiging reception ng mga senator judges. Pero, well, kagaya ni Tito Soto, wala naman na yan eh. For conviction naman na yan. Talaga. Yeah, For totoo po. Hindi mo naman na talaga mababago ang isip niyan. Well, expect natin yung mga fix na yung isip, mang-uurat lang na talaga na mang-uurat yung mga yun. Tama po. So yung sa witness din kanina, Ma'am Joey, yung sinabi niyang sometimes they're using templates for submission ng mga reports nila. Medyo nakakainis lang na isipin na bakit dati ba may impeachment na sila for Sara na dumating sa kanila. Kaya may template na sila na gagamitin. So, nung tinatanong kasi siya ng defense kanina na yung tatlong in-interview ninyo for this investigation, meron ba ginawa ba nila yung affidavit nila ng isa-isa ng sarili nila or may instructions na sinusunod o may ginamit kayong template? So, parang ganun yung format ng pagkakatanong. So, gusto niyang sabihin no, pero feeling ko kasi nagigets niya kung saan papunta yung tanong kaya sinabi niya sometimes they do use template. So, I think that this impeachment is one of a kind and new. So, how can there be a template? Bakit nag-prepare na sila ng template ahead of time para dun sa mga in-interview nila? So, parang nakaka-disappoint. Tapos, siguro tatanungin ko din po kayo kasi may mas alam kayo regarding legal matters. Kasi nakita ko po talaga, I know na meron nga discrepancy sa date kanina. But yung talaga sa akin pagulat is parang binolpinan yung dates. Di ba, falsification of public document po yun? Wala mo pang makakasuhan yun. Well, hindi natin alam kung ano yung magiging action ng defense about it. Pero kasi parang masyado kasing maliit yung issue para pagtuunan ng pansin ng bonggang-bongga ngayon. Ang klaro is that the documents, the investigation affidavit, and other documents that they attach on the investigation affidavit are somewhat inconsistent. Parang if we're going to put it in this way na if we're going to be candid about it, parang siyang inihabol dun sa February. Remember February 5 yung first na na-file impeachment ni VP? Naalala nyo? Yes po. Naalala nyo. Yeah. So parang parang yung February 5 na affidavit, mukhang Kinamper na nila. nila. Blue Sky, may tunog ka Blue Sky, yung audio mo, Blue Sky pakiayos. Kinamper na nila. Ayan. So, talaga, parang Sorry. may issue. Ayan, pa-mute muna Blue Sky. Ayun. Pagkatapos yung TV yata yun or pagka nagsasalita ka na, paki-off muna para hindi tumalbog yung boses. Ayun. So anyway, asa na nga tayo? Ayun, so parang tingin ko, kasi syempre hindi naman, may trial kasi. So tingin ko, yun yung priority ng defense na, basta ang importante, ma-present natin lahat ng mga inconsistencies, lahat ng sisira sa credibility ng mga witnesses para hindi magkaroon ng weight yung mga sinasabi nila dito. Kasi talaga namang hindi katiwala-tiwala ang isang investigasyon na merong mga dokumentong pinag-a-attach. Unang-una, wala namang, ang ebidensya nga lang nila is videos, feelings ni Inday, at yung di ba? Yun lang yung ebidensya nila against Inday na parang Yun nga po. ni Inday, di ba? Parang, so ganito pala, pagka nagalit pala ako, ebidensya na pala yun. Kung kunwari, galit na galit ako sa jowa ko, sabihin ko, putulin ko yung utin mo kapag ka ng babae ka pa ganyan, etc., etc. So, ibig sabihin, automatic na yun na yung magiging, yung feelings ko, tsaka yung galit ko, is a prima facie evidence na
meron akong gustong gawin na hindi maganda. Galit ka nga eh. Di ba nga pagkagalit ka, irrational ka? Di ba? Actually, yun yung weird. Kasi when you are galit, di ba? When you are galit, there is a certain level of irrationality. Kumbaga, parang pag galit ka, talagang sinasabi mo talaga kung ano yung pinagpuputok ng butsi mo. Di ba? O so ngayon, pagkagalit ka, nasasabi mo talaga lahat. Kaya nga, di ba, sinasabi nila, huwag magsalita pagkagalit. Eh, obviously, nung pinanood natin yung video ni Inday kanina, start to finish, galit na galit ang ante mo. Di ba? Galit na galit ang ante mo. So, ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, kailangan yun, sa pag-iimbestigahan mo yung sitwasyon, kailangan mong i-factor in yung emotion ng tao habang nagsasalita siya. And you cannot take against the person right away or as it is. Di ba? You have to provide further context. Eh, pero sila, iba yung naging gamit ng NBI. Ang naging gamit ng NBI is, ay hindi, galit siya. So, ibig sabihin talagang tototohanin niya yung banta niya. Parang ganun yung naging interpretation. Which is weird. Sa akin po kasi, Miss Joey, parang naisip ko lang yung segue na case na classification of documents. Kasi parang napipigilang mag-push si defense kanina dahil nga sa objections, tapos repetitive na daw yung questions, and all, kung gustong mag-dig deeper on that. Oo, tingin ko kakasuhan yan. Tingin ko ha, siguro sa tamang panahon pagkakasuhan ni Inday yan. Para malaman kung sino talagang gumawa. Edit or nag-tamper ng mga documents. Last na lang po, Ms. Joey, sa akin is about yung request. So sa closing na nung session kanina is about Matibag. NBI Director Matibag requesting na ma-schedule yung kanyang appearance sa Senate. Nakakatawa lang kasi syempre tumayo kaagad si Senator Alan na parang sinasabi niya na parang it's going to be a lot of inconvenience naman sa lahat ng taong involved kapag yung director ng NBI hindi makapag-adjust, whereas yung lahat ng senators nag-adjust ng oras, nag-google ng time, same din po sa defense at saka sa prosecution side na sila din nag-prepare din and set up ng mga witnesses na kung ano yung order na sinabi nila doon dapat yung susunod si attorney Laika. So yun, parang hindi binag-isipan yung request na parang siya lang yung kailangang intindihin. So yun, hiningaan pati ng defense team ng travel authority, ng schedule ng ganap niya sa Bangkok ba yun. I'm not sure kung saan ba yun siya pupunta. Kung meron ba talaga, kasi parang gusto nilang i-cross-examine kung bakit papalitan na naman yung parang last-minute changes sa apila ng witnesses. Parang salungat na naman yun sa unang napag-usapan. So buti na lang hindi natuloy. Although pangit sa part ng defense na ganun, napapayag na lang sila. True. Ayun, excited ako sa pag nag-take ng stand si Matibag. Actually, exciting yan. Kung paano siya kasi siya yung pinaka dun, pinuno dun. So siya yung dapat nakakaalam ng lahat ng pangyayari. So let's see kung ano yung mga makikita naman sa kanila. Anyway, thank you very much, Ton. Lipat na tayo kay Blue Sky, ha? Thank you po. Okay, thank you. Maraming salamat. Hello, Blue Sky. Hello, Blue Sky. Hi, Joey. Hi sa lahat. Hello po. Yeah. Ang insight ko lang yung... Hello? Dinig ko ba ako? Okay na. Kanina kasi may echo nawala na. Ang insight ko lang yung... Ay, ayan, may echo pa rin. Kailangan mong patayin. Hello? Kailangan mong i-mute yung audio wala yung sound. Okay. Hello. Sa TV kasi meron. Okay. Hello? Kailangan mong lagyan ng sound yung cellphone mo. Lagyan mo ng sound yung cellphone mo. Pagkatapos, kailangan Sandali mo lang po. yung TV. Sige, pass muna po ako. Yung iba muna. Ayusin ko lang po yung sound ko. Okay, thank you. Hello, Lucky Mix. Hi, Ate Joey. Hi, Ate Sas. Kamusta? Hello. Ayan. I think it's a win for us today. Actually, medyo kinilig ako kanina nung medyo aggressive na yung attorney kanina. And then, it only shows, no, Ate, how incompetent this administration is. Kasi nung first witness pa lang nila, makikita na natin kung gaano tayo ginagago talaga nitong gobyerno nito. Like, look how they manipulate na this witness is expert kuning-kuning, tapos 2 weeks lang yung training.
Di ba tayo nga na professional, 3 taon na tayo sa profession natin. We cannot call ourselves expert kasi we're still learning, di ba? And then yung ngayon naman ate, na-realize ko lang na para silang high school. Alam mo yung 0 ka sa quiz. Tapos papalitan mo yung answers mo para lang may score ka because of that tampering of the dates. Which is very, very scary at the same time. Di ba ate Joey, hindi pwede yung affidavit na gano'n, na parang yes or no lang. Tapos isa lang yung question. Saan yung, yung Kumakain kasi kami kanina noon, kaya hindi ko na din siya masyadong nakita. Pero nag-usap kasi kami ng asawa ko kanina, sabi niya, napanood mo yung Oo. 20 questions daw yon yung para pinasagot. Kaya nga, di ba ate? Yes, parang yun yung sinabi niya sa akin na hindi pwedeng ganun yung affidavit kasi ang daming dapat yung affidavit is based on your experience. Kaya marami siyang Personal knowledge kasi siya eh. Yes, kasi natatanggal yung crucial facts tapos parang may perjury risk din kapag ganong klaseng affidavit yung sasagutan mo. Is that even allowed? Di ba hindi pwede? May Supreme Court ruling na hindi pwedeng ganyan na questionnaire. Pwede naman. Kumbaga, ang ina-attest mo doon is that sinagot mo yung mga questionnaire nang hindi ka pinipilit. Ganon. I see. So ate, Pero, yun yung, pero ibig sabihin, only to that extent. Sinagot mo siya according to your knowledge na hindi ka pinipilit. Pero actually, tingin ko naman, Lucky Mix, ang pinopoint doon ng defense is that yung level ng pag-i-investigate ni Lotok at ng mga kasama niya sa NBI, hindi masustansya. Yun yung doon. Yung kumbaga, with the tabulated documents and other things, yung mga balik-baling mga dates, tinamper-tamper na mga dates, yung mga ganyang etchos balungos, yung mga ganyan, it reflects dun sa quality ng investigation na isinagawa ng NBI. Which is yun nga, hindi masyadong masustansya. Diba? Yun nga ate parang ang ginagawa ng defense is they're trying to weaken yung claim dun sa Article 4 ng impeachment. So parang ganun yung atake nila. Tama no ate? Parang yun yung nakikita ko. For me lang naman. Parang they want to invalidate na. Kasi di ba ate, ang pagkakaintindi ko kasi, naka-attach yung MME ng NBI dun sa Articles of Impeachment na number 4. Tama ba ako ate or mali? Sorry, Di ba kasi ate, di ba may part doon na sinabi na it was attached in the impeachment complaint? Parang ganyan. Yun talaga yung nila, yung report ng NBI, actually yan yung tinatalak ni Aimee nung day 2, yung na-question si Aimee nung ibang mga vloggers. Yung mga report, yung mga affidavit na yan, nakalagay yan as attachment noong impeachment complaint na tinransmit sa Senate. Okay? Ang kino-question ni Aimee noon is that bakit yung mga pinag-a-attach na document doon sa impeachment complaint hindi nyo naman minarkahan or hindi nyo kami binigyan ng copy. Kumbaga parang nakalagay doon, annex, kinembot, ganyan. Pero hindi naman na-forward yung document. Okay, gets ko. So they are trying to show na parang politically motivated talaga siya. Kaya isa sa mga na-accomplish ngayon ni Attorney Vinluan, isa sa mga pinakamagandang na-accomplish ngayon ni Attorney Vinluan is that napalutang niya yung mga inconsistent na document today. Yes, exactly. At parang ate, at the same time, kapag kunyari DDH ka, parang malilinawan ka na, ganun pala yung nangyari. Kasi kanina, nung kumakain kami, I was watching sa iPad ko. Alam mo naman yung mga senior kong family, very loyalistic. Tapos, yung tatay ko narinig ko siya, ganun pala yun. O, tapos sagot ko naman, exactly, baka naman mahimasmasad na kayo. Dahil nalalaman nyo na yung facts kung bakit siya nagwawala. Kasi nga, ang lagi lang lumalabas sa feed nila ate is, nagmumura si Sarah at pinagbibintangan niya minumura niya, tsaka, pinagbabantaan niya si BBM. Yun lang lagi yung lumalabas. But if you see talaga the context, may reason bakit siya nagganon. Like a normal person would do. Talaga na. Siyempre, your life is at stake. Tapos, diba? That's the way for you to protect yourself as well. Yun lang.